Sige. Huh? Kasi hindi detailed yung slide ko eh. Parang i-ano ko lang, i-discuss ko lang din talaga ng ano. Wala akong time mag ano eh. Okay. Game. I-discuss ko lang yung ano, yung kung paano Sige gumagana po, sir. Thank you po. yung dalawang system. Kasi common misconception sa ano, lalo na sa mga client, hindi nila naiintindihan kung paano gumagana yung solar. Parang lagi lang nilang na ano is pag may solar, kahit brownout, may supply sila. So hindi kasi ganun lahat nung system natin. So unang-una pagka grid tie system, ganito kasi yung process. For example, may solar tapos ito solar inverter. Tapos ito yung bahay na susuplayan and then yung grid. So kaya siya grid tied kasi hindi pwedeng mawala yung grid. Kumbaga hindi gagana yung inverter pag wala din yung grid. Kaya sila grid tie. Tapos paano siya nagwo-work? So nag for example, para madaling maintindihan. For example, yung solar natin is 5 kilowatt, 5 kilowatt peak. Tapos tanghaling tapat. So, supposed to be kayang i-produce nung solar yung peak na yan, yung 5 kilowatt. Tapos yung bahay, may consumption lang siya na 1,000 watts. So, dito pumapasok yung importance nung ano nung city kasi ito yun eh. Kasi on standard kasi pag walang solar mangyayari nun, yung Meralco bibigay niya lahat yung 1,000 watts na yun, yung requirement ng bahay. Pero since may solar ka, ang gagawin ng solar i-read niya muna yung consumption mo based sa reading niya dito sa ano sa line side yung load side nung Meralco nung main breaker ninyo. So pag nabasa niya na 1,000 watts yung requirement ng bahay. So malalaman niyo nung inverter, 'di ba, may signal 'yon. So si inverter, ibibigay niya yung requirement mo na 1,000 watts. Tapos ito magiging zero na 'yan. Mawawala na to yung 1,000 watts kasi ang ipaprioritize i-consume nung bahay mo is yung galing sa solar. Yan. May mga question din ako na encounter dati. Paano daw malalaman na yung consumption mo is ang laging inuuna ng bahay mo is yung 1,000 watts galing sa solar. Ina-explain ko na lang sa kanila kasi nga 'di ba parang nung in-explain ko nung nandyan kami sa inyo, Carl, yung yung power kasi na pinuproduce ni solar, lagi lang siyang forward. Bawal mo siyang ibalik sa inverter. Parang parang sa law nga ng ano, 'di ba? Yung energy can neither be created or nor destroyed. So bawal siyang maglaho ng bula or bawal mong basta pinush forward na siya ng inverter, bawal mo na siyang ibalik. Bawal din siyang mawala ng bigla. So, ang nangyayari nun is instead na yung kasi 'di ba yung power naman ng Meralco variable naman yun. Pwede kang humingi ng 1,000, pwedeng lesser. So ang nangyayari instead na bilhin mo yung 1,000 watts na yun since nagbigay na si inverter ng 1,000, kumbaga naka-standby na lang si Meralco kung may requirement pa yung bahay na kukulangin yung solar. So another example kasi, for example, um yung solar mo 5 kilowatt, 'di ba? Kaya lang medyo kumulimlim, naging 500 watts na lang yung kaya niyang ibigay. Tapos yung yung requirement nung bahay mo 1,000 watts pa rin. So yun dun na sila maghahati. So since 500 lang yung kayang ibigay ni solar, si Meralco magsi-share din siya ng 500 watts. Yan. Tapos meron pang so ganun yung ano nila, yung kung paano nagwo-work yung grid tie. So nagsi-share yung Meralco tsaka yung solar sa consumption ng bahay ninyo. And then meron din kasi tayong tinatawag na ano na net metering sa Meralco, no. So pag may mga times na ano sumosobra yung production nung solar, pwede mong ibenta yung excess. So balik natin. For example,
1,000 watts pa rin yung consumption ng bahay mo. Pero si solar kaya niyang ibigay yung peak niya na 5 kilowatt, 5,000 watts. So yung 1,000 mapupunta sa bahay mo. Tapos yung sobra na 4,000, pwede mong ibenta sa Meralco, yung 4,000 watts. Yan. So, ayan naman, pagka net metering, i-apply sa net metering yung metro mo, yung bahay mo. So, yun lang, dun lang siya applicable, yung pwede mong i-export. Ang silbi kasi na itong ano na to, city na to, pwede kasi itong gamitin ng inverter na pang-limit. For example, yung bahay mo ayaw mong i-apply ng net metering. So, pagka ang mangyari nun, pag hinayaan mo kasing mag full power si solar, pag lumabas yung 4,000 watts na yun sa metro mo, magre-register kasi yun sa Meralco as consumption din. So, ang ano nito, pag ayaw mong i-apply ng net metering, ang purpose nito, para yung 4,000 watts na yun, hindi niya i-export, hindi niya papakawalan yun. So, kung ano lang yung requirement ng bahay mo, yun lang din yung ipoproduce niya kahit kaya niyang mag-peak ng 5,000 watts. So, ito, parang i-dissipate niya lang sa ano niya sa system niya nung inverter yung 4,000 watts para hindi ka sumobra. So, yun, ginagawa lang yun pagka ayaw mong mag-net metering. Kasi medyo magastos din yung net metering lalo pag ano, marami kang i-revise sa service entrance mo. So, ayun. May questions kayo dito sa grid tie? Walang question. Ibig sabihin, bin kapag grid tied, parang wala siyang battery. Nakaano siya, Mm, parang tama. double throw yung not necessarily double throw kasi pag double throw mag-off yung isa eh. Pero ito Oo, nangyayari dito parang sharing. siguro sa Automatic. baka sa oo. Yung sa working mechanism lang nung no inverter yung medyo nakakalito kung paano niya nagagawa na sharing. Oo, yun nga. Yung ano. Kasi oo, ang dating parang double sila parang double generator yung 'di ba parang Oo, ganun yung dating. nag-share sila. Oo. Oo, Mm, kaya parang magkaiba sila ng current na ilalabas. O baka mm. dahil mas mataas yung voltage na ilalabas nitong inverter compared dun sa voltage nung hindi kaya ganun. Medyo mahirap yung i-explain yung part na yun eh. Pero ini-explain ko na lang din madalas. Basta yun, yung ano ng, yung law ng current na pag, O di kaya baka pantay lang eh, no? Kasi ganun. kung mas mataas, mapupush back ito sa kabila. Oo. Pero parang yung diagram niya lang, parang dalawang generator, ganun yung dating. Mm. Tapos ang madalas na tapping point kasi ng solar, for example, ito yung main breaker mo, di ba? Ito yung galing sa metro or service entrance. Tapos ito yung papunta sa bahay. Dito nagtatap madalas yung solar. Ayan. Dito nagtatap. Tapos dito naman nakaklamp yung city. Ang purpose kasi nun, para ang marid lang nung clamp mo, yung remaining pa na binibili mo sa Meralco. Kasi pag dito ka nag-clamp, yung power na mariread mo dito, ano na yun eh, pinagsama ng solar tsaka Meralco yun eh. So dito madalas yung location nung current transformer, yung pang-read. Yan. Tapos ang tapping point Oo, kasi madalas parang ng solar. mangyayari parang after na mangyayari. After nung tapping point, Mm. mamamali ng reading. Oo, magiging nag-add na yung power ng Meralco tsaka solar. Ayun. Yung may other questions pa na ano? Yung sa inverter, meron siyang parang port na sasaksakan ng city as in naka-specific na yon. Tapos dito na yung mga line 1, line 2, dito na yung in, out, ganun. Meron. Tapos depende rin sa model ng inverter kasi may mga inverter na direct link lang yung CT. Yan nakatap dito. Pero may mga inverter din na meter dependent. Para ang bibili ka ng ng third party meter, mga DIN-rail type siya. Tapos dito nakasaksak yung CT sa sa meter na to, third party meter.
So depende sa model ng ano, ng mabibili mong inverter. May mga direct, merong mga meter dependent. I-discuss mo rin mamaya yung sa ano, sa connection ganun. Hindi na gaano. More on sa Baka design lang. separate. O sige. Hindi. O baka next time sa separate na seminar natin. Hindi kasi siya, mahirap kasi siya ituro kasi every model, iba-iba yung connection process. Madali siya sa mga ano, sa mga power connections. May slide ako nito. Ayan dito. Sa mga power connections kasi, pare-parehas lang yan. Ito, DC inputs, mga MC4, tapos ito switch, ito communication, ito AC. So ayan, kaya may tatlong pins kasi line 1 neutral tapos grounding. Ito naman DC positive negative kasi yan. Tapos ito direct input yung CT sa kanya. Ito communication para sa mga Wi-Fi stick para ma-connect mo yung inverter sa Wi-Fi yan. Kaya lang it varies kasi sa ano Mm. sa mga model ng inverter. Iba-iba sila ng ano ng mga pins. Pero ito yung common, yung DC tsaka AC. Yan, pare-parehas. Laging Bakit ganyan naman yan. oh, bakit sa DC dalawa yung ano niya? Yun, i-discuss ko mamaya. Kasi nasa specs, makikita yan sa specs ng inverter eh. Yan. Kasi Bilisan ko na may lang balik na tayo dito dun sa sa ano. ano, sa hybrid. Sa hybrid naman, almost ito hybrid. Parang pinagsama lang siya na ano, off-grid tsaka grid tie. Kaya lang ito parang pinaka ano na to eh, superior na to sa lahat ng ano ng available na inverter ngayon. Kasi mga smart na sila. Pwede mong i-set may mga time parameters. For example, yung battery, gusto mo magde-drain lang ng gabi. Kumbaga sa umaga, puro charge lang siya galing sa solar. Tapos pagdating ng ano ng hapon kung kailan wala ng araw, doon lang siya mag-discharge para magbigay nung power sa ano sa bahay ninyo. So, yan. I-discuss natin ng medyo ano detailed. So, yan. For example, sa ano pala, i-discuss ko lang din yung mga nadagdag na connection. So, pagka hybrid, meron ka ng battery which ito. Tapos pagka hybrid din, meron kang separate ano loads. Tinatawag namin siya emergency power supply loads. So, yung hybrid kasi since may battery siya, kahit mawala yung Meralco, gagana pa rin siya. Kaya lang, ang kaya lang niyang i-sustain is yung loads na kinonect mo sa EPS output niya. So, emergency power output niya. Kasi separate ano kasi yun eh. Parang ang mangyayari, for example, sa bahay mo, may main panel board ka, MDP, obligado kang mag-separate ng ano ng panel board para sa mga important loads mo. Tapos yun yung isasaksak mo sa EPS output ng inverter. So ganun yun. Para pag nawalan ng kuryente yung Meralco, yung MDP mo, yung mga hindi important na loads, sila lang yung mawawalan ng supply. Tapos itong emergency loads mo, yun lang yung isusupplyan ng Meralco. Kasi medyo hindi siya ideal pagka buong MDP or buong bahay mo yung supply mo. Mabilis ma-drain yung battery. So, yun yung ano, uh, mga prerequisite pag gusto mo ng hybrid tapos kahit brownout, may supply ka. So, paano nangyayari yung flow dito sa hybrid? So, pag hybrid, almost the same lang siya ng grid tie. Ang kaibahan lang may battery tsaka may EPS load. So for example, may load ka sa bahay na ganun pa rin 1,000 watts. Tapos si solar makulimlim, ang kaya lang niyang i-produce 200 watts. Yan. Ngayon, pwedeng ang gawin kasi ni inverter, yung kulang na 800 watts sa ano mo, sa consumption mo, pwede niyang hugutin sa battery. Kunwari, hindi, wag nating gawing 800. Sabihin nating 600. So in total niyan, magiging 800 lang yung kayang ibigay ni inverter, 'di ba? Yan. Yan dun mo na pwedeng kunin yung kulang sa Meralco. So para mabuo mo yung 1,000, maghahati pa rin sila. 200 sa Meralco, 800 sa ano.
sa inverter. So yung 800 na yun pinaghatian din ng solar tsaka battery. So actually dito maraming ano madaming features na pwede mong iset. Pwedeng tulad nito kasi ang nangyari dito, ginagawa ng battery peak shaving siya. Kumbaga, kunwari yung load mo nag-i-spike. Tapos si solar kaya lang niyang ibigay hanggang ganito lang. So itong peak, sinishave ni battery. Kumbaga since ito lang yung kaya ni solar, dito papasok si battery para ma-shave niya yung kakulangan ng solar. So may mga settings din kasi sa inverter na pwede mong gawin is tulad nung nabanggit ko kanina, isiset mo siya ng hapon na para pag wala ng solar, yung battery naman yung papalit para at least almost 100% nung nako-consume mo buong araw kahit gabi is nako-cover nung solar. So, yun. Meron din feature na pwede mong iset yung battery na gagana lang siya pagka nag-brown out talaga. So, on a daily basis, para ka lang din may grid tie na system kasi hindi mo binabawasan yung battery eh. Kung magagagana lang siya pagka nawala yung Meralco. So, pag nawala yung Meralco, tsaka lang siya magpo-provide ng power dito sa EPS loads mo. Ganon. So, maraming feature tong mga hybrid eh. Tapos iba-iba din bawat brand. So, pero most commonly ganun yung yung flow nila. So, ganun din may city din siya. Tapos ayun, may question kayo dito sa hybrid? May chat. Wala, malinaw naman. Sir, sir. Yes. Hello, sir. Yes. Sir, rinig ako, sir. Rinig. Sir, tanong ko lang, sir. Dun kasi sa, ang tawag dun? Ano yung kulay black na yan? Sa ilalim Battery? ng solar panel? Battery? Nagkatrabaho pa kasi eh. Battery? Ayan, battery. Oo. Oo. Ah, kunyari yung sa panel mo, pwede ba niyan tapatan yung, kunwari, ang konsumo mo sa isang araw ng kuryente, mataas. Ngayon, pwede ba ako mag-set ng battery ko as malaki din na storage para Mm, masapatan niya Mag lahat. Pwede ba mag yun? mag zero ano ka? Pwede naman, kaya lang ang ano kasi Kumbaga lahat ng kailangan ko. pwede naman 'yon. Kaya lang ang pangit kasi sa hybrid sa mga battery, mahal mahal yung initial cost nila. Ibigyan ko kayo ng example. For example, ang per kilowatt kasi na price ng battery, kilowatt hour, nasa wait lang. Nasa 2.4. Nasa 15K kasi, 15K pesos per kilowatt hour yung presyo ng battery. So, para lang makatipid ka kasi 'di ba ang per kilowatt hour naman sa Meralco 10 pesos. Sabihin natin 12 pesos per kilowatt hour. So para lang makatipid ka ng 12 pesos sa Meralco, bibili ka ng 15K na battery. So hindi siya ideal. So ang lang talaga, maganda lang talaga yung battery. Kung gusto mong magkaroon ka ng emergency power pagka may brownout. So hindi rin siya ganoon ka-ideal kung ang purpose mo lang is mag zero bill ka. Kaya ang sinasuggest ko nga mas gusto ko pa mag net metering kaysa bumili ka ng ganitong kasi pag nag net metering ka hindi mo na kailangan 'to. Tapos for example, sa umaga benta ka ng benta, makabenta ka ng 200 pesos na power sa umaga. So, ang mangyayari, itong 200 pesos, parang binayaran mo na yung konsumo mo sa gabi kasi na-offset mo na umaga pa lang. Tapos yun pala, common misconception ng
ng mga client kasi na na-encounter ko. Pagka may solar sila, zero bill na sila. Ang hindi nila alam is yung solar kasi lalo na pag retail, gumagana lang pag umaga. So hindi siya ideal sa mga household. Kasi lalo na pag office, office people kayo, tapos yung mga anak ninyo nasa klase. So anong gagawin ng solar ninyo? Lalo na kung naka-export control kayo, nabasa nung city ninyo, ang konsumo lang ng bahay mo, 200 watts. So, ang ipoproduce lang ng solar mo, since wala kang net metering, 200 watts lang din, kahit yung full potential nung solar mo is 5,000 watts. Ayan, ganun, yun yung drawback naman pagka wala kang net metering. So, kung may net metering ka, pwedeng gawin ng solar mo is pakawalan niya lahat yung 5,000. So, yung 4,800, binibenta mo na yun sa Meralco. Yun yung pwede mong pang-offset sa consumption mo ng gabi pagka ano ka. So, yun, kung ang target mo is mag-zero billing, mas mura yung grid tie with net metering. So, yun yung mas masasuggest ko. Lalo na dito sa Metro Manila, which is madalang naman magka-brownout. So, yun, mas ideal yung ganitong setup. Grid tie tapos with net metering, tapos benta ka lang ng benta. Tsaka ano pala, ang pinaka-ideal na customer ng solar, yung mga commercial. Kasi commercial may tao lang yan pag umaga, pag office hours. So, which is yun din yung peak hours ng solar. So, yun, ideal talaga ang solar pag sa mga commercial, hindi sa household. Pagka household, no choice ka, kailangan mo mag-net metering para lang mabilis mong makuha yung return of investment ng solar mo. Yan. Tapos ito bonus lang pagka mga Sir, three-phase. Ay, sige, may question. yes sir, pabalik po yan po sa slide na po yan. Sige. Kunyari, commercial ako. Mm. Hindi rin ako pwede mag zero bill niyan. Yun possible na pagka commercial kasi wala ka nang kinukonsume na kilowatt hour pag gabi eh. Very very minimal na lang Sabihin siguro natin ano lang, CCTV ilaw ganun. yung ano ko, ang, I mean commercial na operation na, Mm. operational. May ano ako, may sabihin natin small size motor lang Mm. o engine. Mm. Ngayon gusto ko mag zero bill din ako. Pwede ako yun. Mas gusto ko grid tie kaysa hybrid. Kaya kung sa kaya. Mm. Pero Pero yun depende nga, kasi sa dahil parang nakukuha niyang ano, 'di ba? Parang nakuha ang energy rin sa araw. Oo, depende. Kumbaga kung para maka-zero ka mm, kailangan mag-cancel out. Yung So not necessarily na naka-solar ka. Parang ganun yung dating. ayun nga, oo. kung gusto ko lakihan yung ano ko, yung specs ng panel sa ng battery, di ba? Mm. Pwede ba Bali, yun? pwede naman, no. Ang madalas kasing sizing namin pag nagde-design kami, For example, ang daily consumption mo sa bahay is mga 10 kilowatt hour. Com- 10 Sir, kilo, commercial. hindi, sample lang. Kunwari, 10 kilowatt hour times 30 times. Ito mga kasi Ano, katumbas to ng katumbas to ng 30,000 peso bill sa monthly. Yan. Iyatang computation na to. So, pag in-average mo sa parang 10 kilowatt hour per day yung konsumo nung building or nung household. So, pag nagde-design kami, madalas, dinidivide namin siya ng 3.3 divided by 3.3. Tapos, yun na yung size ng